So mga boss, no, magluluto tayo ngayon ng ginataang kamuting kahoy. Ito ay masarap na, mas masarap pa to sa gabi, no. Kailangan nandito marunong ka talagang marunong ka magluto ng ganito kasi kung hindi actually mga boss, itong talbos ng kamuting kahoy nakakalason to pag hindi lutong-luto, no. So yung usual na preparation lang, no, gisa lang tayo ng bawang, sibuyas, no. Yan, ganyan lang naman. Tapos ako, ang ginawa ko, no, maglalagay ako ng sahog na labahita. Masarap kasi yung labahita, mabango yan sa lahat ng gagataan, ano. Pwede rin tinapa kung gusto yung tinapa, pero prepared ko kasi yung labahita kasi malinamnam yung labahita sa mga gatang mga gulay, no, gaya nito, yung gabi o itong talbos ng kamuting kahoy. So naglagay din ako diyan ng bagoong alamang. No, hindi gaanong maalat yung binili ko. So syempre hindi mawawala diyan, no, yung baboy kasi mga anak ko paborito kasi yung baboy eh. Sa akin okay na sa akin yan eh, yung labahita at yung bagoong alamang. Tsaka yan, syempre lahat ng gata, no, kung mahilig ka talaga sa maanghang, kailangan lahat kami, halos lahat sa pamilya ko mahilig yan magsili, no, may maanghang. So flex ko lang ulit ito, no, na-flex ko ito dati pa, no. Ito yung nabili kong pot, no. Ang brand niya is Chef Classics, no. Mabigat to mga boss, pag binuhat mo to mabigat po, kaya malalaman mong branded siya kasi mabigat siya. So pressurize yung heat niya kasi pagka sinaran mo, kagaya niyan daw, pag bukas mo talagang sobrang init niya sa loob. Tsaka ang kagandahan dito mga boss, hindi siya dumidikit, no, kahit matagal mo siyang mapabayaan na ganyan, no, na wala ka makikita ng mantika rito, pero kahit minsan hindi talaga dumidikit, kaya ito napakaganda nitong lutuan. So nabili ko lang yan sa SM mga boss, no. 2.5 lang yan, pero satisfied ka naman pa nagluluto ka kasi syempre hindi siya dumidikit, hindi kagaya ng ibang kawali or lutuan, no, yung ibang pot na nasusunog na, so hindi mo na mahalo. Ito kahit maiwanan mo o busy ka sa trabaho mo, may iba ang ginagawa, kunyari naghuhugas ka ng pinggan, yan, hindi mo makikita ng dumikit. Tsaka makikita mo mga boss, din naman maliit lang yung butas niya. Yan yung tinuro ko, maliit yung butas niya, kaya para siyang pressure cooker. So ang heat niya talaga, kita niyo naman pag binuksan natin, di ba, sobrang usok niya kasi sa loob sobrang init na noon, na naghahanap na siya ng malalabasan ng init. So kasi napakaliit lang talaga ng butas niya. Ngayon yan yung butas na yan. So madali siyang maluto, lalo na kapag nagsasampot siya tayo ng mga karne, no, madali siyang maluto. Yan. So ganun lang naman ang proseso, no. So halo-halo lang natin yan. So tingnan niyo naman guys, yung nasa ilalim ng pot, no, halos wala kang makikita ng kulay red or nasunugan, no. Hindi siya nasusunugan talaga kahit makalimutan mo. Yan, maglalagay tayo ng Sprite dyan. Itong Sprite na to mga boss, ito yung nagpipreserve ng lasa ng gata. Kung mapapansin nyo, yung laing kasi, no, hindi to yung kagaya nitong kamuting kahoy, no. Ito kasing talbos ng kamuting kahoy, pag nilagyan mo to ng gata, hindi siya yung texture ng gata talaga, yung thickness, no, ng gata, hindi na preserve kasi nagli-liquid yung talbos ng kamote, no. Unlike dun sa, kaya nga pa nagluluto kami mga Bicolano ng talbos ng gabi, no, binibilad pa namin yan kasi nagli-liquid yan. Ganito rin dito sa talbos ng kamuting kahoy, nagli-liquid siya. So pinapatay niya ngayon yung texture ng gata. Alam mo yun, yung wala kang, parang hindi na, parang ang feeling mo, ang taste mo, parang wala na yung lasa ng gata, no? Parang medyo mapait na siya. Yun ang dahilan kung bakit naglagay ako ng Sprite, pampreserve yun ang lasa ng gata. So ito yung sa mga hindi pa nakakaalam ng kamuting kahoy, no, talbos ng kamote, ganito po yan.
Ginayat ko po yan ng napakaninipis, no? Kasi kailangan talaga maninipis. Alam nyo mga boss, pag ito natikman nyo, parang may pagka malinamnam talaga siya. Hindi siya agaya ng gabi na parang minsan parang, di ba, parang sumasabit pa sa lalamunan natin, no? May kati ng konti. Pag hindi ka nga marunong magluto ng gabi, makati talaga. So ganyan lang yan mga boss, pag ilalagay mo, hindi mo dapat hinahalo yan. So nakita mo nga kanina, di ba, sinaran ko muna, sinara ko muna yung takip, pinabayaan ko muna siyang kumulo bago ko siya diniin dun sa liquid niya. So naglagay din tayo, ito naman boss, optional lang po ito yung suka na to kasi sa akin kasi, no, minsan tumatagal yan ng mga 2 weeks, no, 3 weeks, no. Yan, ganyan. Kahit ilagay mo lang sa rep yan. Ito yung pinakamasarap yan. Yung talagang matagal na po, no? Matagal na po. Doon sumasarap po ito. So, optional lang yung suka, no? Depende sa preference po natin yan. Ang gusto nyo maglagay ng suka. Yung iba naman, nilalagyan niya ng kamyas. Yung iba, nilalagyan ng santol. Yung inano ng santol, no? Yung parang kinayod na santol, no? Masarap din yon. Pambalansi lang po yun, no? Sa gata. Nakita nyo, ayan, idadagdag ko yung sigarilyas naman. Tinan nyo mga boss, wala pa yung unang gata dyan. Tinan nyo, parang wala na yung gata. Yun yung dahilan kung bakit nilagyan ko ng Sprite, no? Para paglagay po nung unang gata, na-preserve po yung lasa. Kita nyo, hindi gaanong white siya, no? Hindi siya parang creamy, no? Kasi nga, dahil po sa talbos ng kamote yun. Yan, makikita nyo dyan, parang medyo tuyo na siya kasi almost 40 minutes kung niluluto yan sa mahinang apoy. Yan, dagdag tayo ng konting asin dyan. Alam nyo bakit mga boss? Kasi magdadagdag tayo ngayon ng unang gata. So, pero tatabang yon, alam nyo po yun, pambalanse doon para salubong siya doon sa lasa na templadong-templado na siya pag nilagay natin yung kakaagata. So medyo tuyo na po yan. So yan, no, medyo pagka yan luto na yung sigarilyas, ilalagay na natin yung unang gata. Dito mo may experience yung sarap ng texture, no, na hindi nawala yung lasa ng gata. Uulitin ko mga boss, ang talbos ng kamote, pag hindi po kayo marunong magluto niyan, nakakalason po yan, no? Pangalawa, mapait po siya pag hindi po talaga kayo marunong magluto niyan. So ang gagawin nyo dyan, medyo patutuyuin nyo sa unang luto hanggang sa medyo okay na siya, sa kanyo ilalagay yung gata. Pangalawa mga boss, para kayo nagluluto ng dinuguan, hinahalo-halo yan hanggang kumulo yan, kasi para hindi makurta. Kung mapapansin nyo mga boss, yung mga nagluluto ng mga gulay, di ba, parang humihiwala yung puti. Kasi ngayon, ibig sabihin nun nakurta yun, no? Kaya habang umiinit, habang pakulo siya, kailangan haluin mo ng haluin para yung texture ng gata, ganyan na ganyan, kalalabasan niya mga boss. Ganyan palang ulam na mga boss, sa sabaw pa lang. Yan, medyo kumukulo-kulo na yan. So pwede mo nang iwanan, pwede mo nang takpan, lutuin mo na lang yung gata. The more na naluto mo natin yung gata, the more na nagtatagal po yung ang tawag dito, yung preservation ng unang ulam, no, na pwede pang ulamin sa next week kung gusto mo, no, initin mo lang. Kaya tinan nyo mga boss, wala yan naghihiwalay na kulay. Kasi kung hindi ka marunong talaga dyan, maghihiwalay yung kulay niyan, yung gata naghihiwalay. Kumbaga parang magtuluto ka lang dinuguan pag hindi mo hinalo ng maigi hanggat kumulo, di ba, bumubuo-buo yung dugo. Ganyan din sa pagluluto ng ginataang gulay. Yan, makikita mo, napakabango niyan mga boss. Nagko-complement yung amoy nung fried na bahita, yung lasa ng baboy tsaka ng bagoong alamang yan. So nagpiplating na tayo mga boss, no? Kita nyo, nako, kung naaamoy lang, lumalabas lang amoy sa mga cellphone nyo mga boss, sigurado manghihingi kayo. So yan na mga boss, no? Plating na tayo, napakasarap yan, napakabango, nako, grabe. Alam mo, naglalaway nga ako habang nag-voice over ako rito kasi nako, parang naalala ko yun talaga, nako, dalawang plato ko niyan mga boss, grabe. Sige na boss, mga kain na tayo at maraming salamat to sa inyo lahat sa pagtangkilik ng aking mga videos. Thank you so much. At
Sa mga bago kong followers, maraming salamat din sa inyo at di kayo nagsasawang nanonood ng aking mga videos po. Kung wala po kayo, wala rin po akong content kayo. Bye-bye! Maraming salamat.